nyo sa live. Yung bawat points nyo dalawa, malinaw sa audience yan. Pwede ka mag-pass, pwede mo rin siyang sagutin para sa benefit mo. So anong gagawin mo, bro? Sasagutin natin yan, opo. So naging shahada. Meron daw bang referensya sa shahada, bro? Yung shahada, brother, yung pinipilit mong sagutin sa akin na shahada, hindi ko yan latag. Ngayon, dahil sabi mo sasagutin natin yan, hindi requirements sa isang Muslim lang yung idideklara pa niya yung shahada. Kasi maraming mga propeta na hindi nagdeklara ng shahada sa kanilang kaibigan o kasama. Hindi po yung requirement. Question. Dahil wala kang maipakitang referensya, inaamin mo ba na nagsisinungaling ka at puro pag-aangkin ka lang? Hindi tayo nagsisinungaling. Walang sa'yo lang yung tanong mo, sa'yo lang yan eh. Wala akong tindig na ganyan. No, yung shahada na yan, sa'yo tindig lang yan eh. Tinatanong mo sa akin, yung nasa isip mo. Magtanong ka sa akin ni natin, kapatid ko ng debate eh. Next question, bro. Next question, kung hindi ka nagsisinungaling, saan ang patunay mo na si Abraham ay tumawag ng Allah sa nag-iisang Diyos? Okay. Paki-stop po na yung ano. Bakit? Anong may clarification, brother TJ? Okay, naghahanap siya ng talata. Saan daw yung patunay ko na tinawag na Muslim si Abraham? Mr. Moderator, hindi po yung tanong ko. Ang tanong niya, kung meron ka daw bang patunay na si Abraham ay tumawag na Allah. Tama ba, brother West? Tama ba? Baka mali din ako, ha? Counter objection, Mr. Moderator. Malinaw po ang tinatanong ko. Ang topic po natin ay hindi natin topic na si Abraham ang kanyang Panginoon ay si Allah. Ang topic natin ay si Abraham ay ang kanyang relihiyon na Islam. So doon po kayo magtatanong, kapatid. Anong counter objection mo doon, Wes? Yun yung objection niya sa tanong mo. Counter objection ko po, Mr. Moderator. Tinatanong ko po kung si Abraham ay tumawag na Allah sapagkat ang kanyang angkin, si Abraham ay isang Muslim. At bilang isang Muslim, tumatawag sila sa kanilang iisang Diyos na Allah. Kaya tinatanong ko kung saan ang referensya niya na si Abraham ay tumawag sa nag-iisang Diyos na Allah. By the way, andyan na tayo, no? Kay Abraham talaga tayo napupunta. Pero pasok siya kasi nilatag mo kasi, brother TJ. Kagaya ng sinabi ko kanina, brother TJ, pwede kang mag-pass. Pwede mo rin siyang sagutin para sa benefit ng debate. So, sagutin natin mo na, bro. Pass. Sagutin natin, okay. Sige, play ko. Okay, dito sa talatang ito, ang tanong kasi niya, ipapakita. Wait lang, bro. Ipaki-stop time muna, bro. Hindi naman niya sinabi na sasagutin, kundi ipapakita. Ipapakita ko lang. Sige, natin para sa benefit yan ng debate, no? Benefit ng nakikinig. Sabi kasi niya ipapakita. Wait lang. Ipapakita natin. Mamaya din pag naghanap ng pakitaan. Okay, sabi dito, katotohanan si Allah ang aking Panginoon. Nabasa verbatim. Sunod na tanong. Sino ang nagsasalita dyan? Si Abraham? Si Abraham. Kung si Abraham ang nagsasalita dyan, pwede mo bang maipakita na si Abraham ang nagsalita dyan? Apo, yan, no? Linaw, oh. Sinabi dito, katotohanan, si Allah ang aking... Sino daw? Panginoon! Time na. So, diyan nagtatapos yung ating mainit na sa segment ng tanungan po o cross-examination. At ang nagtatanong po kanina ay si Brother Tuwes ng Roman Catholic Church. So, sa mga bagong pasok, guys, stay tuned lang. Pag-repost naman yung aming live para po dumami po ang makinabang ng debate na ito. No, by the way, i-upload po namin ito sa 2S, sa Ethos Bottom YouTube channel.
no, sa mga hindi po nakaabot ng unang segment. Ngayon ay dadako na tayo sa segment ng presentation ng ating second speaker. Sa side po ng Roman Catholic Church, si Brother Tues Petrus ng isang SPMS at kilalang kilala, matagal na po sa ganitong klaseng larangan sa pakikipagdebate. So Brother Tues, 10 minutes bro, ready ka na? Ready na po. Ilalagay ko na lang sa ulunan mo yung 10 minutes So you may start bro. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, no. By the way, ang topic po namin, alin ang tunay na relihiyon? Ang Kristyanismo ba o ang Islam? At ito ay patutunayan namin ayon sa mga sarili naming libro katulad ng Biblia at ng Quran at maging ng referensya. Bakit po kasama ang referensya? Dahil kapag sumitas ka ng talata na walang patunay sa realidad, ibig sabihin, hindi yan totoo. Myth yan o mitolohiya. Kasi walang patunay sa reality. Kagaya ng kanyang ginawa na binasa niya sa Quran na walang patunay sa realidad. Kaya ibig sabihin, nananatiling mitolohiya yung sinasabi niya na ang Islam ay tunay na relihiyon. Bakit po? Dahil ginamit niya si Abraham bilang isang Muslim daw, pero tinanong natin kung nagsasyahada ba? Hindi makasagot. Ang mga Muslim nagsasyahada. Tapos nagsinungaling pa siya sa binasa niyang aklat. Sabi niya si Abraham daw yung nagsasalita ron na tumawag sa Panginoon na Allah. Sinungaling po yan. Si Muhammad yung nagsasalita ron at hindi si Abraham. Walang nabasa ron na si Abraham ang nagsasalita. Pero tayong mga Katoliko, kapag ililink natin o i-connect natin si Abraham sa pananampalatayang Kristiyano, may connect po natin. Dahil ayon dito sa Genesis 18, ang talata ay 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Sa matandang tipan o Old Testament, nagpakita si Yahweh kay Abraham. At ano ang koneksyon ni Abraham sa pananampalatayang Kristiyano? Basahin po natin kung ano ang kanyang koneksyon. Dahil si Brother Akinka bilang isang Muslim, hindi siya nakapagpakita ng koneksyon niya kay Abraham. Tayo, meron ba tayo mapapakita bilang isang Kristiyano? Meron po. Ayon dito sa Mateo 1, patuloy. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo. Kanino raw ninuno? Kay Hesukristo na mula sa angkan. Mula kaninong angkan? Angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Ibig palang sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo ay may kaugnayan doon kay Abraham sapagkat ang angkan ng Panginoong Hesukristo ay mula sa angkan ni David at si David na mula naman sa lahi ni Abraham. Kaya ito po ang patunay natin ayon sa Biblia. Kaya tayong mga Katolikong Kristiyano ay hindi tayo naliligaw ng landas. Dahil kapag tayo ay magsasabi ng katotohanan, merong patunay. Ano ang patunay? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tunay na simbahan? Dito sa mga awit 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Bago pa ipanganak si Abraham, bago pa ipanganak si Muhammad, may naitayo na yung Diyos na simbahan. Kaya nga sabi rito sa Biblia sa mga awit 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Kaya yung itinayo ni Muhammad, walang kabuluhan yan. Ano ba ang itinayo ng Diyos? Ayon dito sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano raw yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang tunay na relihiyon po, suhay, haligi ng katotohanan. Sa Quran nila, wala siyang nabasa na ang Islam ang suhay at haligi ng katotohanan. Ngunit sa Biblia natin, merong mababasa na ang simbahang Kristiyano ang siyang haligi at suhay ng katotohanan. At pinatunayan niya ng Panginoong Hesukristo sa 6:18 ng Mateo, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nung sabihin ng Panginoong Jesucristo ito kay Pedro, na itatayo niya yung kanyang simbahan kay San Pedro, hindi pa po pinaplano si Muhammad ng kanyang mga magulang. Wala pang plano yung mga magulang ni Muhammad na siya'y ipapanganak. Ibig sabihin, nauna na ang relihiyong Kristiyano kaysa sa relihiyong Islam. Ang sabi niya kanina, kung gagamitin ko raw yung argumento na yan ay magiging mahina dahil mas marami pa naman daw na nauna na relihiyon kaysa sa mga Kristiyano. Tama po yun. May mga nauna pang relihiyon kaysa sa Kristiyanong Katoliko. Pero hindi mga totoong relihiyon dahil pagano ang mga relihiyong iyon. Meron namang nauna, Judaism. Ang kaso, hindi tinanggap si Kristo. Ipinako sa krus. Katulad ng mga Muslim na hindi rin tinatanggap ang pagkadiyos ng Panginoong Jesucristo. At tayo, pag sumisitas tayo ng Biblia, meron ba itong patunay ng kasaysayan? Meron po. Ayon dito sa history, sabi, the earliest document we have in which Catholic is used to label the church is a letter from Ignatius of Antioch who wrote around AD 107. AD 107, hindi pa buhay niyan si Muhammad. While being taken to Rome for execution, for all we know, the term was used well before that time, which is to say, in the name of the apostle. Ano raw? Sa pangalan ng mga apostol. At ano ang binabanggit naman sa 11:26 ng gawa? At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsiparito sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. At sa Antioquia rin po, tinawag ang mga Kristiyano bilang mga Katoliko sa pamamagitan ni St. Ignatius of Antioch. Ang aming patutuo ng Biblia ay mayroong patutuo ng kasaysayan. Kaya nga sabi rito sa letter 93 noong AD 408, to Vicentius, my brother, dearly beloved Augustine, si St. Augustine po, sends greeting, sabi dito sa chapter 1, New Advent Encyclopedia, oh, if I could but show you how many we have even from the circumcisiones who are now approved Catholics and condemn their former life and the wretched delusion under which they believe that they were doing in behalf of the Church of God. Ibig sabihin, yung iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia, yun yung Catholic na binabanggit naman ni St. Augustine. Sa panahon 408 AD, wala pa pong Muslim. Ano ang patunay pa natin? Sa Quran, merong binabanggit patungkol sa mga Kristiyano. Pero sa Biblia at sa Torah, walang binabanggit patungkol sa mga Muslim. Ano po ang ating patunay? Sabi rito, basahin natin, naglo-loading lang ang aking PC. Sabi rito sa Surah 5:82, you will surely find the most bitter towards the believers to be the Jew and the polytheists, and the most gracious to be those who call themselves Christian. That is because there are priests, may mga pari daw, and monks among them, and because they are not arrogant. Hindi raw arrogant yung mga Kristiyano ayon sa inyong Quran. Pinatutunayan ng Quran ninyo na may Kristiyanong nag-e-exist. Pero ang Biblia namin, walang mababasa ron na ang relihiyong Islam ay nag-e-exist na sa panahon pa lang ni Abraham. Dahil kung meron man, dapat nasulat iyan sa Torah ng mga Judaism. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay sisitas ng Biblia at ng Quran, dapat may patutuo ng kasaysayan para malaman natin na authentic. Dahil kapag wala, ibig sabihin, mitolohiya. Ano ibig sabihin ng mitolohiya? Hindi totoo. Parang yung kwento ni yung kwento ni Ganda at Lakas sa Pilipinas. Mitolohiya, walang supporting history. Kaya ibig sabihin, hindi yun totoo. At huwag tayong gumaya doon. Dahil tayo ay salita ng Diyos ang ating ipinangangaral. Kaya dapat hindi tayo nagsisinungaling. Dahil ayon sa Juan 8:44,
Basahin po natin, sinasabi rito, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang amang dyablo ay sinungaling. Siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya wag tayong gagaya doon. Kaya wag natin ipagpipilitan na Muslim si Abraham, gayong walang official na statement ang relihiyong Islam patungkol diyan. Kaya wala ka na ibigay kanina. Nagsinungaling ka na lang kahit hindi naman si Abraham yung nagsasalita doon. Tapos na po ang aking presentation at magandang gabi. So, doon nagtatapos ang presentation ni Brother Tuesa sa panig ng Roman Catholic Church. So, oops, teka. Yung ating tubig. Yun. May ipit ng tubig yan to. So, by the way, guys, sa mga bagong tune, pakirepost po, nandito po tayo sa debate, no? Ang susunod na segment po ay pagtatanong. Ito po yung cross-examination. Magtatanong naman ay si Brother TJ na 7 minutes. Teka, buksan ko lang yung aking, camera. Alright. So, Brother TJ, pwede ka nang handa ka na ba? Okay, handa na. Alright, start ko na yung oras, bro. Okay, ang una kong tanong, ano bang relihiyon na pinapatunayan mo? Yung Roman Catholic Church, yung Iglesia ni Cristo? Wala sa tanong, wala sa pagpipilian dahil ang tema natin, alin ang tunay na relihiyon, Kristiyano o Islam? Yun po ang ating napagkasunduan. Next question. Okay. So yung Roman Catholic Church, hindi ba yan tunay na relihiyon? Tama o mali? Tunay na relihiyon ang Catholic Church o Roman Catholic Church. Pero ang pinatutunayan natin dito ay yung kabuuan ng Christendom. Dahil maraming mga Kristiyano, hindi lang naman Roman Catholic. Ang napagkasunduan natin kanina at ikaw pa nga ang naggamuno sa akin ng ganyan tema, yan ang susundin natin. Next question. Okay. Ginamit mo ang Matthew 16, talatang 18. At bilang pagpapatunay mo na ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na reliyon. Ano bang nabanggit sa talata? Iglesia ni Cristo o Roman Catholic Church? Katoliko. Ang nabanggit sa talata ay iglesia. Walang kasunod na ni Kristo. At ang binabanggit diyan na iglesia, walang iba kundi ang Catholic Church na siya namang Kristiyano na binabanggit doon sa 5:82 ng sura ng Quran ninyo. Next question. Okay. Dito sa talatang Matthew 16, talatang 18, nabanggit ba dito yung salitang Roman Catholic? Nabanggit or hindi nabanggit? Kategorikal. Hindi nabanggit dahil ang pananampalataya ng tunay na iglesia ay hindi lamang mababasa. Dahil sa panahon na wala pa yung mga Muslim, meron nang nag-exist na tradisyon sa aming mga Katoliko, ikalawang Tesalonica 2:15. At si San Pablo ay nagpapaalala dyan. Next question. Okay. So sabi mo hindi nabanggit. So inaamin mo ba ngayon, Petros, na nagpapatunay ka sa isang bagay na hindi naman nababanggit? Tama o mali? Mali. Dahil ang pinatutunayan ko ay yung iglesyang itinayo ni Kristo na siya namang Iglesia Katolika Apostolika Romana na binabanggit doon na Kristiyano doon sa talata ng Quran mo. At walang sinasabi yung mga naunang Muslim noong 600 AD na ang Catholic Church ay hindi iglesyang tinayo ni Kristo. Wala kang maipapakita niyan. Next question. Okay, sunod na tanong. Ginamit mo yung gawa at binanggit mo doon na unang tinawag yung mga Catholic. O ginamit, sinulat ko tinawag na Catholic yung mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong, saan Objection. Teka lang, hindi pa Mr. tapos Moderator. Sige bro, nakapos naman yung time. Ano objection, bro? Ang sabi ko, sa Gawa 11:26, tinawag na Kristiyano. Hindi ko pa sinasabi na tinawag na Katoliko. Alright. So brother TJ. So doon ka muna sa nilatag niya bro magtatanong.
By the way, bro, i-post ko yung time mo ng 10 Counter seconds. objection, Mr. Moderator. Alright, under objection. Sige. Opo. Yung pong binanggit niya kanina, kahit i-rewind po natin, sinulat ko po bawat bigkas ng kanyang, sinulat ko po yung kanyang sinabi. Ngayon lang po niya binabaliktad. Pero sige na lang, next question na lang tayo. Okay. Next question. Okay, dito sa talatang ito, ginamit mo yung gawa na kung saan ay tinawag na unang Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong, yung bang tinawag na Kristiyano na tagasunod ni Kristo, sila ba ay Roman Catholic? Tama o mali? Tama. O, pasimula sa Antioquia dito sa 1126 ng gawa, yan din naman yung mga Kristiyano na tinawag ni Saint Ignatius of Antioch na mga Katoliko sa kaparehong lugar sa Antioch din. Si Saint Ignatius ay taga Antioch. Next question. Okay. Anong talata mababasa verbatim na ang tinawag na Kristiyano doon sa Antioch ay tinawag na mga Roman Catholic? Ano pong talata? Mabasa. Roma 1:7 hanggang 8 na sinasabi ni Apostol Pablo, sumain nyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Una sa lahat ay binabati ko kayo. Sinong kayo? Yung iglesia sa Roma. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan o sa buong daigdig. Next question. Yung talatang ginamit mo na sinasagot mo sa aking tanong, mabasa ba verbatim yung salitang Roman Catholic? Mabasa or hindi mabasa? Hindi mababasa na verbatim dahil kapag katunay na iglesia ang kausap mo, hindi basta-basta mababasa verbatim ang pinaglalabanan, kundi konteksto ng Biblia. At kapag ka ikaw ay pumunta doon sa verbatim, ibig sabihin, naliligaw ka na ng landas. Next question. Okay, binanggit mo kanina na si Abraham ay nakipag-usap sa kay Yahweh. Binanggit mo yung kanina eh. Ngayon, nung nakipag-usap siya kay Yahweh, sinabi ba ni Yahweh na ang tunay na relihiyon ay ang Roman Catholic? Sinabi or hindi sinabi? Walang sinabi, pero malinaw naman ayon sa Mateo na aking sinipi kanina na doon kay Abraham galing ang lahi ng Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng simbahang Katoliko. Kaya konektado yon, hindi katulad ng sayo, hindi konektado si Abraham sa inyo. Next question. Okay. Si Hesukristo ba ay kaanib ng Roman Catholic Church? Kaanib or hindi kaanib? Hindi siya kaanib sapagkat siya ang ulo ng Roman Catholic Church. Siya ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Hindi siya normal na member na kaanib. Next question. Okay. Anong talata? Sabi mo siya ang nagtatag. Anong talata verbatim na sinabi ng Biblia na itinatag ni Kristo ang Roman Catholic Church? Anong talata? Mateo 16:18, sabi ni Kristo, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Next question. Nako, sa talata bang yun ay ano ang nakasulat, kapatid na Petros? Nakasulat ba yung tanong ko sa iyo na Roman Catholic Church? Nakasulat or hindi nakasulat? Yes, kung pagbabasihan natin Question, ang Mr. konteksto. Moderator? Hindi po yes, wala po akong tanong na yes. Ang tanong ko po ay nakasulat ba yung salitang Roman Catholic Church doon sa talata? Nakasulat or hindi nakasulat? Alright. Pwede to kasi yun daw yung pagpipilian. Sasagot ka sa pagpipilian, bro. Sige, Mr. Moderator. Sasagutin natin. Nakasulat sa Mateo 16:18 na may itinatag na iglesia o church ang Panginoong Hesukristo. At ayon kay San Pablo, anong simbahan niyon? Roma 1:7 hanggang 8. Kayong lahat ng mga nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, tinawag na maging banal. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Diyos sapagkat ang inyong pananampalataya ay bantog, universal, Catholic, bantog sa buong sanlibutan. Next question. Time na.
So diyan po nagtatapos ang mainit po na talakayan sa pagtatanong ng ating kapatid ng Muslim na si Brother TJ sa ating kapatid na Roman Catholic Church na sa panig naman ng Roman Catholic Church si Brother 2S Petrus, no? So napakaganda ng talakayan natin, mga listeners, stay tuned lang. Paki-repost ulit, no? So mapapatak na tayo ng shoutout sa 40,000 no live viewers, no? At yan, paki-repost po, no? Doon na tayo sa rebuttal. Ito po sa rebuttal, dito po magkakaroon ng sa tanungan mamaya, pwede nang itanong nila tagman hindi nila tagbasa pasok sa paksa bilang paalala, motivators. At dito po magkaka-rebuttal po, no? Rebuttal po. So, ibig sabihin po, i-rebat po ng kabilang panig, ang kabilang panig at ang kabilang panig, ganun din po, i-rebat nila, no? So, Brother TJ, ikaw ang mauuna dito. Handa ka na, bro? I-ano ko na lang pala sa handa time na. sa ulo mo, no? Ready ka na? Ready na. Alright, you may start. Okay, so maliwanag sa ating hong katunggali, puro walang nakasulat. Nako, paano ba yan, kapatid na Petros? Oh, puro yung tanong ko sa'yo, puro wala, puro wala. Ano bang klaseng pagdidepends yan sa mga latag mo? Tandaan po ninyo, yung ginamit po niyang Matthew sa kanyang pagsisinungaling, ang tanong ko po sa kanya, doon sa Matthew 16 talatang 18, mabasa ba yung salitang Roman Catholic Church? Sabi niya mabasa yan, oh. Ang linaw, kapatid na Petros, sinabi ko rin sa inyo, ikaw Pedro, ay itatayo ko sa batong ito ang kongresyon o aking iglesia. Wala naman ditong Roman Catholic Church, Petros, eh. Huwag mong dayain ng mga tao, kapatid na Petros. Huwag mong huwag mo silang dayain sapagkat ang tanong ko sa iyo, verbatim. Tinanong kita, verbatim ba nakasulat, verbatim yung salitang Roman Catholic Church? Wala. Ang dami kong salin dito, hinahanap ko nga yung ibang salin, wala eh. Oh, ito, dami kong salin na Biblia dito. Wala akong nahanap. Yan yung pagsisinungaling. Tinanong kita, yung latag mo kanina, ano bang pinapatunayan mo? Dito sa Matthew 16, talatang 18. Ang binanggit naman dito ay iglesia. Hindi naman Roman Catholic. Ay, ang dapat po ng topic natin ay iglesia. Ano, pagtawanan ka ng mga kapatid nating iglesia ni Cristo. Oh, sabi niya kanina, wala daw mabasang salitang sinabi na si Abraham ay isang Muslim. Ayan o, Petros o. Oh, basa. Si Abraham ay hindi Hudyo. Gayon din naman, siya'y hindi Kristiyano. Datapwat, siya ay tunay. Ano daw? Tunay na Muslim. Ayan o. Ganyan makipagdebate, Petros. Verbatim. Hindi puro ka na lang marites, wala ka namang resibo, wala ka namang referensya. Oh, sabi niya daw, walang tunay na relihiyon. Yan ang binasa ko. Oh, kanina. Hindi niya Oh, tunay. Tinanong natin siya, mayroon bang sinabi na ang Islam ay tunay na relihiyon? Pinakita ko, nakurente siya doon eh. Oh, yan oh. Kalinaw. Napakaliwanag, Petros. Oh. Na mismong si Allah, kung ang pagbabatayan mo ay banal na Quran, wala kang pag-alinlangan. Kung ang Quran ang pagbabatayan mo ay napakaliwanag na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pananampalatayang Islam ay siyang tunay na pananampalataya. Ito, bibigyan natin si kapatid na Petros. Ito, talata, itatagalog na natin kasi yung Arabic, hindi niya naintindihan yun. Dito sa talatang chapter 5, verse 85 po. Ito. Napakaliwanag sa talata ito, kapatid na Petros. Kung Quran ang pagbatayan mo, walang Muslim na nagdidibati. Petros, sa buong daigdig, mahigit umaabot na ng 3 bilyon ng mga Muslim, wala pang nagdidibati kung ang Islam ay hindi tunay na relihiyon. Pero ang Biblia, sing tambak ng Kristiyano na nagdidibati,
sapagkat wala kang mababasa. Alam mo ba na ang tinatawag na Catholic, batay na rin, pero wala akong resibo dito. Sabihin ko na lang, baka mamaya tatanong mo. Yung salitang Catholic is membership yan ng Rome, Petros. Membership, hindi yan relihiyon. Sapagkat si Kristo ay kailanman ay hindi siya nagtayo ng tinatawag na Roman Catholic. Kaya ngayong Rome ay hindi kabahagi yan noon. Nagkaroon lang ng Rome nung nagsipirit po ang mga Orthodox. Oo, baka hindi mo alam ko, alam mo yan. Kaya mali yung tindig mo na Roman Catholic sapagkat nung unang panahon, nung magkasundo pa itong Orthodox at saka yung Catholic, ay walang Rome. Doon pa lang sa tindig mo na Roman Catholic, nako, bagsak ka na. Sapagkat yung salitang Rome ay idinagdag na lang yan, kapatid na Petros. Dagdag lang yan. Kaya yung talatang ginamit, na kuryente ka doon eh. Sabi niya sa talatang Matthew 16, talatang 19, sinulat ko nga na ang itinatag ni Kristo ay Roman Catholic Church. Naku, Petros, tinanong ko siya, may mabasa bang Roman Catholic Church? Sabi niya, wala. Bira. Anong klase yan? Yan kalinaw-linaw. Sasabihin ko, Islam, ano ang tatanggapin ng Diyos na reliyon, Petros? Ayan resibo. Ano, batay sa resibo? Ay, papakita natin. Ano bang tatanggapin ng Diyos na reliyon? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina, innallahi Islam. Katotohanan, ang tatanggapin ng Diyos na relihiyon sa araw ng paghuhukom ay Islam. Verbatim yan, Petros. Yan ang pagpapatunay. Mabasa, hindi lang puro, nako, kapatid na Petros akala ko ba naman ay matindi ka sa lahat ng aking nakakausap, no? Wala kang naipakita, wala kang resibo. Mamaya sa Biblia mo, papakitaan mo ako sa talata na pinili ng Diyos ang Roman Catholic Church. Kasi mayroon akong napakita sa iyo na mismong ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay pinili ng Diyos ang pananampalatayang Islam. Pinili mismo niya, Brother Petros Siya mismo ang pumili. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna ad-dina innallahi al-Islam. Katotohanan, ang tatanggapin ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay Islam. Sabi pa ng Panginoon, wa may yabtagi gayran islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang maghanap pa ng ibang pananampalataya o relihiyon ay hindi tatanggapin at doon siya mapabilang sa mga taong talunan. Linaw. Ayan ito pa. Ano ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon? Sa araw na ito ay pinaging ganap. Ayan pinaging ganap ko na ang inyong relihiyon para sa inyo at linubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang ano daw? Islam, sabog. Ganyan ang debate, Petros. Hindi puro ka lang kapitulo laway, versikulo laway. Mabasa. Pero yung mismong pinagkukunan mo ng batayan mo, ayan pinagkukunan mo ng referensya, wala kang nabasa kahit isang talata na sinabi ng Diyos na pinili ko ang Roman Catholic Church para sa inyo. Walang ganon. Kung mayroon kang mababasa ganyan na Petros, na sinabi ng Diyos verbatim, ito na sinabi ng Diyos na ang relihiyon tatanggapin ko sa araw ng paghuhukom
ay ang Roman Catholic Church. Mula ngayon, Petros, mahigit 3 bilyon na mga Muslim. Nako, baka hanib sa'yo, baka lang ha. Pero walang ganun eh. Tingnan mo nga yung resibo mo, walang ganyan. Yung dokumentong hawak-hawak mo, hindi nakapangalan sa'yo. Itong dokumento ko, napakaliwanag oh. Ano daw? Ano pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ulitin natin. Ano pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pag halimbawa si Petros ay siya ay hindi naman natin sinasabi, lahat naman tayo ay mawawala. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano bang sabi ng Diyos? Ano bang tatanggapin niya na relihiyon? Petros. Ayan, linaw oh. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 3 ng chapter 3 ng maluwating banal ng Quran, ang tatanggapin niyang relihiyon ay walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Malinaw, Petros. Yan oh. Time. So, siyempre tapos ang rebuttal ng ating sa side ng Islam, si Brother TJ. So, dadako na tayo sa segment ng cross-examination. Dito sa rebuttal stand, sa cross-examination ng rebuttal stand, dito, para lang, no? Pwede na pong magtanong dito, inilatag man o hindi nilatag, kaya mas maganda tong tanungan dito, no? So, as long as pasok sa topic, no? Ang topic ay relihiyon, alin ang tunay na relihiyon, pasok sa topic, nilatag man o hindi nilatag, tatanggapin na natin dito, no? Nasa sa inyo na lang yung may magpapasok, hindi. So, Brother 2S, ready ka na? Ready na po, Mr. Moderator. Ready ka na, Brother TJ? Ready na. Alright, so start ko na yung time. Pwede ka na magtanong, Brother 2S. Ayun. Unang tanong, dahil pinagpipilitan mo si Abraham ay isang Muslim, may maipapakita ka bang referensya na si Abraham ay nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meron ba o wala? Mayroon. Mayroon. Napakadaming referensya, kapatid, no? Binanggit mismo dito sa banal na Quran na si Abraham ay sinabi ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya, si Abraham ay isang Muslim. Kaya tututulan mo yun. Dapat So, mabasa Mr. Moderator, na siya hindi Muslim. May objection ba? Anong objection? hindi ko po tinatanong kung Muslim o hindi Muslim si Abraham. Ang tinatanong ko po, kung nagbanggit ba si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagbanggit ba? o Counter hindi objection, nagbanggit? Mr. Moderator. Anong counter objection mo, bro? Opo, ang tanong po niya ay categorical. Sumagot po ako ng categorical. Kung tanggap man niya or hindi tanggap ang aking sagot, sumagot ako ng categorical. So, ito lang na. Sumagot ka naman ng categorical. Ang clarification niya lang. Yun daw yung tanong niya. Na meron daw bang ganong sinabi si Muhammad yung sinabi niya kanina. Pero yun yung categorical mo, no? Pero sa benefit ng debate, bro, yun yung kanyang tanong. So, sagutin mo ba yan, Brother TJ? Brother, sinagot ko na kapatid na Sige, start ko yung meron ka pang 10 seconds, bro. Doon mo siya. Konting paliwanag lang, Mr. Moderator. Alright, Ang debate, ang importante yung rule na tukoy, sumagot ng categorical at sumagot siya ng 20 seconds. Sang-ayon man o hindi sang-ayon, hindi lahat ng nagtatanong kailangan sumang-ayon yung nagtatanong. Sang-ayon man siya o hindi, sumagot ako ng categorical. Yun ng debate. So may pangalawang statement, Brother 2S, ano niya yun eh, second statement niya sa clarification or continue na tayo. Next question na, Mr. Moderator. Alright, meron ka pang 10 seconds, Brother TJ. Bigyan ko lang siya ng 10 seconds para tapusin na natin. So, Brother Okay, TJ, sinagot ko na kapatid yung Ah, sapat na. ano na tayo, next question. Or sige, next question, Brother 2S. Next question. Dahil ang tanong ko sa iyo kung nagbanggit ba si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi mo meron. Maaari mo ba maipakita yung referensya mo na nagbanggit si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala? Objection, Mr. Moderator. Request po yan. Hindi po yan tanong. At siya po yung nakikiusap. Opo. Tanong at sagot ang rule ng debate. Hindi Counter objection, Mr. Moderator.
Sige, counter objection. Yung tanong na maaari ba, hindi po yan request, kundi tanong yan. Kaya nga maaari ba? Nakikiusap ka Tinatanong. kapatid Petros. Sige lang, Brother TJ. Huwag mo siya sa papa. Mr. Sige, Moderator, Brother. may nag-object pa po eh. Huwag ka lang sa mapa, Brother TJ, pagka ano siya, ha? Alright, sige, continue mo, Brother Tuwes. Ano yung objection mo? Ayun, yung counter objection ko po, ang tinatanong ko kung maaari ba siyang makapagpakita ng referensya at hindi lang yun basta request, kundi patanong iyon. Kaya nga sabi, maaari ba? So, Brother TJ, may question mark doon. Nasa sa'yo yan kung sasagutin mo yung tanong niya. So, bigyan kita ng 20 seconds. Ayan o. Sabi niya, ayan o. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na dapat, karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ayan o. Ang tinutukoy sa Kanya dito, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod na tanong. Sunod na tanong, si Abraham ba'y nagsasalita dyan? Kung si Abraham, maaari mo bang ipakita? Teka lang, objection, Mr. Moderator. Palitan yung tanong. Huwag salitang maaari. Request yan, brother. Hindi yan tanong. Counter objection po, Mr. Moderator. Counter objection. Tanong po yun, kaya nga sabi, maaari ba? Kapag yung salitang Brother, maaari, nakikiusap ka, brother. Brother Nakikiusap. TJ, huwag mo lang siya sa pawan, Brother TJ. So, Brother Tuwes, ulitin mo. ulitin ko po yung counter objection ko. Mm. Kapag yung salitang maaari, dinugtungan ng terminong ba, ito ay patanong. Parang hindi naman Pilipino itong kausap ko. So, Brother TJ, may question mark nga doon sa dulo. Hindi kasi natin pwedeng ikaw yung magre-reform ng question, no? By the way, Brother TJ, naintindihan mo na siguro. So, sasagutin mo ba, bro? Hindi yan ng referensya eh. Apo, ito po yung referensya ko. Pinasabi niya, maaari ba yung pakita? Pinakita ko na ang referensya. At pangalawa, Mr. Moderator, stick tayo sa topic. Ang ating topic ay relihiyon. Hindi pa tungkol kung si Abraham ay nagsyahada. Doon tayo sa topic, kapatid. Brother Tuwes, next question. Sunod na tanong, dahil may naipakita ka ayon sa aking tinatanong, may nabasa ka ba dyan na si Abraham ang nagsasalita? Meron o wala? Mayroon po. Opo. Dito sa talatang ito. Chapter 3, verse 65. Binanggit po doon na pinapatungkulan po yung kay Abraham. Sunod na tanong. Sunod na tanong, nasaan dyan yung pangalang Abraham? Ayan o. Palakihan ako, host. Nagtatanong siya, si Yan, Abraham. kita naman. Ayan, sunod na tanong. Sunod na tanong, ano ang mababasa dyan? Tungkol kay Abraham o sinabi ni Abraham? Si Abraham, sinabi doang mababasa si Abraham. Question. Ulitin ko po yung tanong, ano ang naipakita mo na nakaparenthesis tungkol kay Abraham o sinabi ni Abraham? At tungkol kay Abraham. Automatically, si Abraham ang pinapatungkulan. Next question. Kung inaamin mo si Abraham ang pinatutungkulan, ibig ko bang sabihin hindi si Abraham ang nagsasalita? Si Abraham ang pinapatungkulan, kapatid. Tumatotal, ang talatang ito ay batay kay Abraham. Objection, Mr. Moderator. Ano objection? Ang tinatanong ko po sa kanya, kung ibig niya bang sabihin na si Abraham yung pinatutungkulan dyan na hindi siya yung nagsasalita. Kasi siya lang yung pinatutungkulan. Bigyan mo nga ng categorical, bro. Bigyan mo nga ng choices. Teka lang, Mr. Moderator. Walang Brother TJ. Ito lang, Mr. Moderator, yung tanong ko. Counter objection, Mr. Moderator. Ano yan? Ang request niya kanina, mayroon ka bang mababasang salitang Abraham? Ayan o, pinakita ko. Basahin mo. Abraham. Bale, by the way, TJ, kunin ko lang yung question niya. Ano yung question mo, bro? Ulitin na lang natin. Tapos lagyan mo nga ng categorical, bro. Ayun, i-refresh ko na lang yung aking tanong. Dahil tinatanong kita kung ano yung nabasa mo dyan tungkol kay Abraham o sinabi ni Abraham.
Ang sagot mo tungkol kay Abraham. Ngayon, tinatanggap mo ba na hindi yan sinabi ni Abraham? Yes or no? Okay, yan ay sinabi ni Abraham na sinabi ni Allah subhanahu wa Objection, ta'ala. Mr. Moderator. Teka lang. Teka, may objection siya, bro. Ano yung Sinagot objection? ako ang categorical eh. Saglit lang, Brother TJ. Yung Anong objection? tanong ko, yes or no, pakisagot mo muna. Alright. Categorical. Oo nga, TJ. Huwag mong kalimutan yung yes or no, bro. Ano yung tanong niya? Ulitin natin. O sige, nakapost yung time. Ulitin mo, Brother, Brother Ayun, Dues. uulitin ko po yung tanong ko sa ating 46 viewers. Dahil ang tanong ko kanina kung ano yung nabasa mo dyan tungkol kay Abraham o sinabi ni Abraham, ang sagot mo tungkol kay Abraham. Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na hindi yan sinabi ni Abraham? Yes or no? Ay, hindi. Yung yes or no mo, hindi, convert yun ng hindi sapagkat ang banal na Quran ay salita ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikinukwento niya kung ano yung mga salita na naganap noong unang panahon. Pero ang banal na Quran, ang mismong nagsalita nito ay si Allah. Ngunit yung mga karakter na mga salita dito ay mga salitang lumabas sa mga bibig ng mga naunang mga propeta. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Dahil tinututulan mo na hindi Roman Catholic Church ang iglesyang tinatag ni Kristo, may official ba na statement ang relihiyong Islam na ang simbahang Katoliko ay hindi iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo? Meron o wala? Mayroon. Mayroon. At hindi na kailangan yan patunayan, kapatid na Petros, sapagkat mismo ang Biblia ay nagpapatunay na walang Roman Catholic Church. Sunod na tanong. Na merong official ang relihiyong Islam na ang simbahang Katoliko ay hindi siyang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Tanong, maaari mo bang maipakita yung sinasabi mong official statement? Naku, pakiusap naman, pambihira talaga sa Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Huwag kang makiusap, maaari nakikiusap kay. Idaan mo sa tanong. Ano? Sabi mo, anong referensya? Yun ang tanong. Objection po, Mr. Moderator. Anong counter objection? Objection muna po, Mr. Moderator, kasi ako po yung nagtanong. Ang objection ko po sa kanya, kanina pa naman po, sinasagot niya naman yung tanong ko na maaari ba. Nagpapalusot na lang po na ayaw po sumagot, Mr. Moderator. Pinopost ko naman yung time pag hindi sumasagot pagka may objection. But by the way, TJ, yun yung phrase na ginagamit niya talaga sa pagtatanong kahit sa mga iba pang debate. Automatic na yan, Brother TJ. Sasagutin mo ba, bro? Sabi niya, maaari. Ang sagot ko, hindi maaari. Sunod na tanong. Next Ay, question. ang sagot po ay hindi maaari. Ibig bang sabihin, kasinungalingan ang ipinahayag mo at hindi mo kayang patunayan at ipakita sa ating 44 viewers? Yes or no? No, sapagkat ang nagpapatunay na walang Roman Catholic Church, yung Biblia mo mismo. Hindi mo yan kayang tutulan. Maliban na lang kung gagawa ka ng another na Biblia na sisingitan mo ng Roman Catholic Church. Biblia mo, walang Roman Catholic Church. Sunod na tanong. Sunod na tanong, sinong Muslim noong 600 AD mula ng pagkakatatag ng relihiyon ninyo ang nagsabi na ang Katoliko ay hindi iglesyang tinatag ni Kristo? Sino? Counter objection, Mr. Moderator. Wala akong sinabing noong unang panahon na Muslim. Ang sabi ko ay may Muslim na nagsabi na ang Roman Catholic Church ay hindi tunay na relihiyon. Counter objection. Sige. Counter objection po dahil ito ay rebuttal na, cross-exam sa rebuttal. Lahat po ng tanong, sinabi o hindi, basta konektado sa topic ay pwede ayon sa pagkasunduan. By the way, TJ, pasok siya sa paksa patungkol sa tunay na relihiyon. At ito ay relihiyon ng, I think, sa relihiyon ng pagitan ng Roman Catholic at saka ng Islam. So, nilatag o hindi nilatag, bro, pasok sa topic ngayon. Pwede mo siyang sagutin sa benefit ng debate, pero pwede kang mag-pass. Okay, sasagutin ko. Ang sagot ko kanina, mayroong Niya si, Muslim. no, bro. Ang pangalan ng Muslim na nagsabi na ang Roman Catholic Church ay hindi totoo ay si Mr. TJ. Sunod na tanong.
Sunod na tanong, dahil ang tinatanong ko sa iyo ay 600 AD. Tanong, nabuhay ka ba noong 600 AD? Yes or no? Ay hindi, wala akong stand, wala akong tindig na wala akong stand na mayroong Muslim noong unang panahon na sa tinutukoy mo na may nagsalita. Ang sinabi ko, mayroong Muslim na nagsabi na ang Roman Catholic Church ay hindi tunay na reliyon at ang pangalan ng Muslim na yon ay si TJ. Next Sunod na question. tanong, Petros. Next question, ang tinatanong ko sa iyo, kung sino ang pangalan ng Muslim noong 600 AD ang nagsabi na hindi Roman Catholic Church ang iglesyang tinatag ni Kristo. At ang sagot mo, ikaw. Ibig mo bang sabihin, pinaglululoko mo kami rito? Ay hindi, sapagkat ang aking pinagbabatayan, yung Biblia mismo mo, sapagkat ang Biblia mo ay hindi nakasulat ang Roman Catholic Church, kaya imbento lang po ninyo yan. Sunod na tanong. Sunod na tanong, saan mababasa sa Quran ninyo na kapag hindi mabasa sa Biblia ay hindi totoo? Walang nakasulat sa Quran na gano'n, kapatid. Kung walang nakasulat na ganun sa Quran, ibig mo bang sabihin lahat ng sinabi mo ay walang katotohanan? Yes or no? May katotohanan sapagkat sinabi ng Biblia, huwag kayong hihigit sa mga bagay na nakasulat. Kaya yung Roman Catholic Church hindi nakasulat, kaya kayo ay humihigit. Sunod na tanong. Time na. 7 minutes na. Bali, yan, no? Diyan po natatapos ang ating mainit na cross-examination, no? Kaya nga nasabi ko kanina dito sa cross-examination sa rebuttal, pwede na magtanong inilatag mo, no? Hindi inilatag. Ganito dito kaganda, no? Basta pasok sa paksa. So, diyan po natatapos ang cross-examination. Nadako na tayo sa rebuttal pa rin ng second speaker, si Brother Tues Petros sa side ng Roman Catholic Church. So, by the way guys, 40,000 live viewers, paki-repost po para po marami pong makapanood na mga tao na kapupulutan po nila ng aral itong programa natin ngayon. Brother Tues, ilalagay ko na lang yung oras sa iyong ulunan. Ready ka na ba, bro? Ready na po. Alright, you may start, bro. Ayun po magandang gabi sa ating 42 viewers. Kitang-kita naman po natin ang pagsisinungaling ng ating kausap na hindi niya maitindig. Pinagpipilitan niya pa kanina na si Abraham ay isang Muslim. Hindi naman siya makasagot kung nagsyahada ba, ginagawa ng Muslim. Kasi yung syahada, ginagawa yan ng mga Muslim. At kapag nagsyahada ka, ibig sabihin Muslim ka. Wala siyang maipakitang referensya na si Abraham ay nagsyahada. Tinanong ko rin siya kung nagbanggit ba si Abraham ng praise na Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala rin siyang naipakita. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng kanyang nilatag ay walang basihan ng katotohanan, kundi ayon lamang sa kanyang sarili. At kita nyo naman po kanina mga kapatid, mga kaibigan natin dyan, tinanong ko siya kung sinong Muslim noong 600 AD. Take note, 600 AD. Ang sagot niya, siya raw. Hindi naman siya nabuhay noong 600 AD. Isang malaking kasinungalingan lang po yan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, hindi niya kayang patunayan yung kanyang paksa na siya pa yung naggamon sa akin ng debate. Pinaglululoko lang tayo ng taong ito dahil hindi naman siya nanggaling sa 600 AD. Tapos, siya pa yung sagot niya kanina. Ang kanyang binabanat sa atin kanina, wala naman daw nakasulat sa Biblia na ang Roman Catholic Church o ang Kristiyano ay pinili ng Diyos. Meron po. Sabi rito sa 21:43 ng Mateo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Aalisin, kanino raw? Sino yung inyo? Sa Israel, mga Israelita. Aalisin sa bansang Israel ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ano ang bansang ito na nagkakabunga ayon sa Biblia? Dito sa 1:7 hanggang 8 ng Roma, sa lahat ninyong nangasa Roma. Kanino raw? Nangasa Roma. Mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal.
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya, kanino raw pananampalataya? Sa Iglesia sa Roma. Ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Kaya nailipat yung kaharian ng Diyos doon sa bansang nagkakabunga at ang bunga ay ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ng Iglesia sa Roma ay bantog sa buong sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, tinatanong ko siya, kung meron bang Muslim noong 600 AD ang nagsabi na ang Catholic Church ay hindi mga Kristiyano o hindi tinatag ni Kristo, wala siyang naibigay. Dahil wala pong Muslim na nagsabi noon. Dahil malinaw sa kanilang Quran na may binabanggit na Kristiyano. At yung binabanggit na Kristiyano ron, hindi Iglesia ni Manalo, hindi Born Again Church, hindi Iglesia ng Diyos ni Soriano, hindi Sabadista, hindi Jehovah's Witness, kundi Katoliko. Yung konteksto nun. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, itong Muslim na ito ay walang alam sa konteksto ng Quran niya. Basa lang siya ng basa. Hindi na niya alam ang konteksto. Ang sabi niya pa, meron daw official statement ang relihiyong Islam na ang Roman Catholic Church ay hindi tatag ni Kristo. Meron daw. Pero wala siyang naipakita. Kaya matuwirang deception ang tawag diyan. Isang panluloko sa mga tao ang ginagawa ng taong ito. At nilista ko yung kanyang pinagsasasabi kanina. Sabi niya raw, walang nagdidebate na Muslim, malaking kasinungalingan. Mag-research po kayo, 42 viewers, tungkol sa Shia at Sunni. Nag-aaway yan sila kung sino ang mamumuno sa kanila. Dahil iba naman yung gusto ng Sunni, iba rin ang gusto ng Shia. Kaya yung statement niya ay napakalaking kasinungalingan. Sa ating mga Kristiyano, hindi natin dinideny na may mga Kristiyano dito sa panahon natin ngayon na nagdidebate dahil yan ay katuparan ng propesiya ni Kristo sa Mateo 24:5, Mateo 24:24 na maraming magsisilitaw na bulaang propeta at bulaang mangangaral na gagamitin ang pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, magpapanggap na Kristiyano. Pero sa gitna ng mga huwad na Kristiyano na yan, may nag-iisang tunay na Kristiyano na siyang binabanggit sa inyong Quran. Kaya kapag tinanong mo yung imam mo, tanongin mo kahit yung ustads mo, kung sino yung Kristiyanong binabanggit dyan, ang sasagot nila sa'yo, Katoliko. Ano ang katunayan natin? Pakinggan mo to. Ayan, pakinggan natin ang isang clip na sinasabi. Okay, yung tanong kapatid, kababayan, Kristiyano, kababayan, na ang sabi daw po ng mga ating mga kapatid na mga, ano yun kapatid na mga iglesia? Sinasabi po ng mga iglesia niya ay maliligtas. Sila ay maliligtas. Ano na po yung kay paano na naman po yung mga ibang sekta? Ay paano na naman kami mga Muslim? So ito po ang napakagandang tanong. Tatanungin po natin ang ating mga ustad para mas malinaw at klarong kasagutan. Ayun po, sino raw yung tatanungin niya? Yung kanilang mahal na ustad. Sa ano ang kasagutan ng mahal na ustads? Pakinggan po natin. Ustad, kailangan po namin dito sa napakagandang tanong ni kababayan. Ang sabi po ng mga iglesia ni Kristo, sila lang daw po ang maliligtas. Paano naman po sila na Kristiyano? Maliligtas din po pa sila? Ito po ang kasagutan. Anong iglesia? Kababayan. Tandaan natin ang iglesia ni Kristo. Sino bang founder? Ayun po, bago ko po ipagpatuloy, isorbe ko lang kung naririnig ba ng mga viewers yung aking pinaparinig sa inyo na clip. Naririnig po ba? Paki-comment naman. Medyo lang bro. Medyo, pero kaya naman, no? Ayun, naririnig Pero naman. dinig naman. Tuloy natin. Si Manalo. Kailan po ba founded ang yung iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Kung si Manalo ay pagsilang ni Manalo ay siyang nagmimensahe na maging iglesia ni Kristo ay may sa kanila ang kaligtasan. How about those people before Manalo? Bilyon ng tao, hindi pa isinilang si Felix Manalo. At ang katuruan ng Felix Manalo ngayon
Si Kristo pa po ay Ayun, ano raw ang sabi ng ustads mo, ng mahal na ustads mo? Yung katuruan ni Manalo, malayo sa katuruan ni Kristo. Kaya kung gagamitin mo sa akin yung mga iglesia ni Kristo laban sa amin, maling-mali ka dahil lalabanan mo yung mahal na ustads mo. Patuloy natin. tayo ng Philippine Arena. Arena o Arena? Oh. Si Kristo po ba ay humihingi ng mga mga offering? Ha? Ano ba? Ang utos, ang kapanahunan ni Moses, sila ni Abraham. Ano po ba? Mga kapatid, ito ang Iglesia ni Kristo. Mayroon akong kaistorya na Iglesia ni Kristo, ministro. At palagi niya inatake, Romano Katoliko. Sa brother, mag-aaral tayo ng Bible. Nag-attend po ako, aral Bible study ng Iglesia ni Kristo. Ayan, akin ka. Sabi ng mahal na ustads mo, mag-aral ka daw ng Bible. Pakinggan mo. Ang inaatake niya, Katoliko. Katoliko, binabanatan niya ang Katoliko. Pagkatapos, sabi niya, brother, magtanong ka. Sabi ko, brother, unfair yung ginagawa ninyo. Binabanatan yung Katoliko wala naman sa harapan ninyo Dapat, ang binabanatan nyo, Muslim. Dahil dito ako sa harapan at makasagot ako. Sinisiraan ninyo, Katoliko. Paano sasagutin ng Katoliko wala sila dito? Unfair. Tapos tanong ko, brother, yung Biblia ninyo, gawa ba ninyo yan? So, hindi. Saan po ba nagmula yung Biblia ninyo? Sabi niya, sa Iglesia, sa Iglesia Katolika, Romana. Sabi ko, Iglesia ni Kristo kayo. Tapos, yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana, Katolika, Apostolika. Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila. Ayun, ano ang sabi ng mahal na ustads mo? Yung gumawa daw ng Biblia ay mga Katoliko. Kaya ibig sabihin, yung Kristiyano na binabanggit sa Quran ninyo, walang iba kundi Katoliko. Kapag tutol ka rito, ibig sabihin, hindi ka totoong Muslim dahil ustads ang nagsasalita dito. Maraming salamat. Yun, time na. So, diyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Brother Tuwe sa panig ng Roman Catholic Church. So, dadako na po ulit tayo sa cross-examination. Rebuttal na po ito. Ang maganda dito ay inilatag man o hindi nilatag. Ang karakteristik ng tanong ay pasok sa paksa. Natanggapin natin yan as valid. Pero, again, walang pilitan dito. No? Kung gusto nyo mag-pass, pwede. Kung pwedeng hindi tanggapin ng pass, no? Pwedeng hindi tanggapin ng pass. Pwede kayong sagutin, pwede rin mag-pass. By the way, Brother Tuwes, ready ka na ba? Teka, open ko muna yung aking Hindi na po, Mr. Moderator. Open ko muna yung camera ko para... So, ito. Teka. Brother TJ, open cam naman dyan, Brother TJ. Nag-open cam. Oras natin, open cam Oo nga pala, ba't di ka nag-open? Brother TJ. Napasensya bro, kasi nag-brown out dito bro. Brown out to talaga. Brown out, tingnan mo. Wala to. Oo. Kaya pala, ang dilim dyan. Buti meron pa, no? Grabe, nag-brown Sige, out din sa baka malobat ka pa. Kaya gani, kung pasalamat ka Alright, lang, brown out Tuloy na natin to. Baka malobat ka pa, Brother TJ. Pray na. Wala. So, Sige. pwede ka na magtanong, Brother TJ. 7 minutes. Okay. Okay, ang tanong ko, brother, dito sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, sinabi dito, Islam ang tunay na relihiyon. Dito ba sa talatang ito, nababasa ba na ang Islam ay tunay na relihiyon? Yes or no? Yes, nababasa dyan, ayon sa inyo. At wala yan patotoo ng kasaysayan dahil ayon lamang yan sa inyo. Sa makatuwid nga, nag-aaway-away pa kayo ng Sunni at Shia. At ibig sabihin, nananatiling mitolohiya ang claim ninyo na mababasa ninyo sa Quran ninyo dahil hindi kayang patunayan sa realidad. Next question. Okay. So, inamin mo na ang salitang tunay na relihiyon ay Islam. So,
ulitin ko yung tanong na Islam ang tunay na relihiyon, nababasa or hindi nababasa? Nababasa sa Quran ninyo. Pero yung Quran ninyo, walang patunay na totoo ang nakasulat diyan. Bakit? Dahil walang patunay sa realidad. Kapag ang isang bagay ay hindi mo makikita sa reality, hindi yan nag-exist at hindi yan totoo. Next question. Okay. So sa Biblia mo, kapatid, na pinaniniwalaan mo, na sinasampalatayanan mo, mababasa ba verbatim? To be honest, brother, to be honest, yung salitang Roman Catholic ang tunay na relihiyon, verbatim, mabasa or hindi mabasa? Hindi mababasa verbatim. Dahil ang tunay na iglesia ay hindi verbatim ang pananampalataya. Ito ay suhay at aligi ng katotohanan. 3:15 ng unang Timoteo. Kaya hindi Bible alone ang tunay na iglesia. Kaya nga sabi ng mahal na ustads mo, ang Katoliko ang nag-compile ng Biblia at yung Kristiyanong binabanggit doon sa Quran ninyo, yan ang Katoliko. Next question. Okay. Sunod na tanong, alin ang tamang pagbabatayan? A, mabasa. B, hindi mabasa. Wala sa pagpipilian. Yun. Okay. Sinabi mo kanina na walang mababasang talata na binanggit na si Abraham may isang Muslim. Batay sa chapter 3 verse 67, sinabi Objection, Mr. doon Moderator. na si Provide my objection. Ano objection, bro? Hindi ko sinabi na walang mababasa sa Quran nila na si Abraham ay isang Muslim. Ang sabi ko, walang mababasa sa Quran ninyo na nagsyahada si Abraham at nagbanggit siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinabi ko. Counter objection, Brother DJ. Meron? Okay. Okay na? Okay. Brother, okay. Ito yung tanong ko. Sa batay sa chapter 3 verse 67, mayroong bang mababasang verbatim na sinabi si Abraham ay isang Muslim? Mayroon o wala? Meron sa Quran ninyo na walang patunay kung totoo ba ang nakasulat. Sa katunayan nga, kung kilala nito si Waraka, na ang paniniwala ni Muhammad ay nagmula lamang kay Waraka na isang normal na kaanib ng simbahang Katoliko. Next question. Okay. So sunod na tanong, mayroong ka bang mababasa sa Biblia mo na sinabi na si Abraham ay isang Catholic? Mayroon o wala? Wala. Dahil si Abraham ay kasapi ng relihiyong Judaism at hindi sa Katolik, kaya nagkakamali ka ng paratang. Ang claim ng simbahang Katoliko, si Abraham ay nagtayo ng relihiyong Judaism, hindi ng Katoliko. Next question. Okay. So sunod na tanong, mayroon ka bang mababasa na sinabi ni Kristo nagtayo siya ng relihiyon na ang pangalan ay Roman Catholic? Verbatim, mayroong mabasa or wala? Meron sa konteksto, dahil ang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay hindi verbatim. Wala kang mababasa galing sa mga ninuno mong Muslim na ang pananampalataya ng tunay na Kristiyano ay verbatim. Walang ganon, sarili mo lang yan. Next question. Okay. Batay dito sa gawa, sabi ng talata, huwag kang hihigit sa mga bagay na nakasulat. So kailangan ba talaga nakasulat or hindi nakasulat? Hindi kailangan na nakasulat dahil ang ibig sabihin dyan na huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, huwag mong hihigitan. At wala kang mababasa dyan sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay hindi tatag ni Kristo. Kaya hindi namin hinihigitan ang nakasulat dyan. Next question. Okay. So sa inyong doktrina pala, Petros, batay sa inyong doktrina, hindi pala kailangan yung nakasulat? Tama Objection, o mali? Mr. Moderator. Bro? Ang pagkasabi ko,
hindi lahat kailangan mabasa. Dahil kami, meron tayong tradisyon, meron tayong Biblia, meron tayong magisterium. Hindi ko sinabi verbatim na hindi kailangan mabasa. Sabi ko, hindi kailangan lahat mabasa. Brother TJ, Okay. Okay, Ayan. sunod na to. Sabi mo ang Roman... Okay. Sige. Ang sabi mo ang Roman Catholic ay mayroong tradisyon. Yung bang tradisyon na ginagamit nyo ngayon, ang tanong, ginamit ba yan ni Kristo nung siya'y buhay sa lupa? Ginamit or hindi ginamit? Yes, ginamit yan. Kaya nga may ipinangaral si Apostol Pablo na tradisyon. Mababasa yan sa 2.15 ng ikalawang Tesalonika. Sabi ni Apostol Pablo, manindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyon. Next question. Okay. Yung bang tradisyon na tinutukoy mo, yan ba yung tinatawag na ano ba yan? CCC? Hindi lang CCC, pero kasama na ang CCC dyan. Ang CCC, naglalaman yan ng apostolic tradition, ng scripture at magisterium. Kaya titingnan mo, may mga footnote dyan sa ilalim, may mga talata dyan ng Biblia, at meron din mga statement ng Church Fathers. Ibig sabihin, naglalaman yan ng apostolic tradition, scripture at magisterium. Next question. Okay. I-web ko na yung tanong ko, Mr. Moderator. Wala na Right. siyang sagot sa mga ano ko. alright. So, dyan po nagtatapos ang mainit po na tanungan, no? Sa pagtatanong ng isang Muslim sa isang Catholic Church. Ito po ay debate. So, dito na tayo sa conclusion. Ang mauna mag-conclude dito ay si Brother 2S. No, dati na ito nung nakagawian. Kung sino yung first speaker, siya yung last. At sino yung second speaker, siya yung unang Brother Moderator, mag-ano. Brother Moderator, pwede ako mag-request kasi 7% na lang ako. Baka hindi ko na maabutan. Ikaw na mauna. Yung ano. Alright. Sige. Ako na lang. Sige. Okay lang sa'yo, Bro Petros? Okay lang? Baka Kaya malaubat ka wala eh. naman ako magagawa eh. 7% 5 minutes. na lang ako. Go, go, go. Okay, so magandang gabi muli, no? Maliwanag sa ating hong pagtatanong na wala talagang nakasulat. Yung kanyang mga referensya, wala talaga eh. Oh, inamin pa niya. Tingnan mo, tinanong ko siya, mayroong bang nakasulat sa Quran na ang reliyong Islam ay tunay na relihiyon? Mayroon o wala? Sabi niya, mayroon. Oh, tinanong ko naman siya, mayroong bang nakasulat na si Abraham ay Muslim? Sabi ko, mayroon o wala? Sabi niya, mayroon. Naku, pambihira ka naman, Petros. Ikaw na mismo yung nagpapatunay. Tinagtad ko naman. Sabi ka, mayroon bang nasulat na si ang Roman Catholic ay tunay na relihiyon? Sabi niya, wala. Oh, tanong ko man siya, mayroon bang nakasulat na si Abraham ay Catholic? Sabi niya, wala. Ano ba? Nagtitindig mo sa akin, Petro? Oo. Ginamit niya, bago ko magtapos, yung Kristiyano, na sila daw ang Kristiyano, yung talata sa chapter 4, 171, talata, sabi ng Panginoon. Sabi niya, sabi dito, o ang kanang kasulat ng Kristiyano, huwag kayong magbalabis, hangganan na panampalataya, at huwag kayong magsabi na tungkol kay Allah maliban sa katotohanan na Misaya, na si Jesus, na Maria, ay hindi isang sugo ni Allah. Sabi niya, at katotohanan ang kanyang salita, mangyari nga, at ito ang maganap, na kanyang iginawad kay Maria, at isang roh, espiritu ng katotohanan sa kanyang linika. Alalaumbaga. Ito na. Sabi dito, sa makatuwid, siya ay kanyang alipin. Si Allah at ang espiritu ay hindi magkatulad. Ito na sila. Katotohanan. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang sugo at huwag, yan na, huwag kayong magsasalita ng Trinity o ang Diyos ay tatlong persona sapagkat anong babala ni Allah? Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita.
ito ay higit na mainam sa inyo sapagkat si Allah ang tanging isa. Kaya nga, yung Trinity na yun, binabanggit ni sila daw yun, ay binigyan babala ni Allah yung mga tao na nagsasabi na mayroon daw Trinitas ang Diyos. Nako, Petros, tama nga, ikayo nga ang tinutukoy dito sapagkat kayo naman ang may Trinity. Balikan natin yung ating paksa, no? Sapagat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom, Petros, ito ay kabutihan na lang sa iyo, no? Sapagkat may mga tao sa araw ng paghuhukom ay sila ay mangungusap. Sasabihin nila, "O aming Panginoon, bigyan mo kami pag sa kanila ay makita nila na ang impyerno ay palapit na sa kanila." Palapit na sa kanila. At sasabihin ng mga tao, "Aming Panginoon, bigyan mo kami ng isang konting oras para ibalik, ibig sabihin kami ay manampalataya na." At sasamba na sa iyo, ya Allah. Yun ang sasabihin ni Petros pag hindi siya magbago na samba pa siya sa 3 persona. At sasabihin ni Petros, pag sa araw ng paghukom, kung hindi siya magbago, ay hihiling siya sa Panginoon, "Aming Panginoon, aking Panginoon, bigyan mo ako ng isang konting oras, ibalik mo ako sa mundo," sapagkat nakikita na ni Petros yung kaparusaan sa kanyang sa tatlong tunang patay sa banal na Quran. Patay sa verse 85, 33 verse 85 ay Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yabghi ghayra dinan fala yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ang maghanap pa ng palataya o maliban ng Islam ay tatanggapin sa kanya sa araw ng paghuhuk. Doon mapabilang si sa mga tao ay nagtan. Doon siya naman na kailanman. Hindi siya magbago. Kung siya ay Time na, Brother TJ. So, yan po nagtatapos ang conclusion ni Brother TJ. Sisimulan naman natin sa conclusion naman ni Brother 2S. Brother 2S, pasok. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating conclusion at kitang-kita naman po natin ng ating kausap na parang umiiwas sa tema. Una, pinatutunayan niya na yung Roman Catholic Church ay hindi ang siyang tinatag ni Kristo. Paano niya ipaliliwanag ito? Sabi rito sa kanilang Quran sa 582, "You will surely find the most bitter towards the believers to be the Jews and polytheists, and the most gracious to be those who call themselves Christian." Hindi niya yata kayang tukuyin kung sinong mga Kristiyano ito. Pero ituturo ko na sa iyo para malaman mo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Ano pa ang patunay natin? Ayon sa inyong mismong sinasabi ng inyong community, the following prayer authored by Christian, Jewish, and Muslim clergy was used in many places in interreligious worship around the time of the Gulf War in 1991. Ano ang sabi? "We stand in awe and gratitude for your persistent love for each and all of your children." Sino raw ang children? Christian, Jew, Muslim. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ni akin ka ay walang basihan sa kanilang otoridad na Islam. Puro sa kanya lamang. At ayon pa sa kanya, magsasabi daw ako na si Allah ang Diyos sa mga huling araw pag dumating si Kristo. Mali. Sa oras ng paghuhukom, makikita mo ang mga Katoliko. Pakayag 7:9 hanggang 10. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero. Sinabi ba kay Allah? Hindi. Allah alang mababasa. At sa ating Diyos na nakaluklok sa trono.
balang araw sa paghuhukom makikita mo ang mga Katoliko, nakatayo kami sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit puti at may hawak na mga palaspas. Mga Muslim hindi naman nagpapalaspas Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo hindi naman nagpapalaspas. Yung mga born again hindi naman nagpapalaspas. Yung MCGI ni Soriano hindi naman nagpapalaspas, kundi Katoliko ang nagpapalaspas. Kaya balang araw makikita mo kami, akin ka. No? Ibig sabihin, yung mga pinagsasasabi mo talaga mula kanina pa ay walang basehan ng katotohanan. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na nagmula sa Ama at sa Anak. At sa gabing ito, ginamit niya si akin ka na isang Muslim na kasapi sa relihiyong Islam upang ipahayag ang katotohanan na ang katotohanan ito ay ang simbahang Katoliko ang itinatag ni Kristo. No, hindi niya nga matutulan Kanyang pinagsisinungalingan na lang kung ano-ano yung kanyang sinasabi. Nagre-rely siya doon sa kanyang aklat. Pero ako, nung sumipi ako ng talata ng Biblia, gumamit ako ng patunay ng kasaysayan para hindi maging mitolohiya yung aking pinagsasasabi. Pero si akin ka, hindi siya nakagamit ng kasaysayan. Bakit? Dahil yung claim niya, hindi naman yun sa reality, kundi kuro-kuro lamang. Sa makatuwid, hindi niya pala alam kung ano talaga ang tunay na aral ng simbahang Katoliko. Ginagawa niya kasi kaming mga sulpot na umaasa lamang sa verbatim o letra por letra. Diba? Kung alam mo lang ang tunay na pananampalataya, gaya ng mahal mong ustads na pinarinig ko sa clip kanina, alam niya na ang simbahang Katoliko ang nag-compile ng Biblia kahit walang mababasang ganun sa Biblia. Pero ikaw, nakaangkla ka sa salitang mababasa. Kaya sa makatuwid, magkaiba yung pananampalataya mo doon sa ustads mo. Kaya ngayong gabi, pagkatapos ng debate natin, magtanong ka sa ustads mo. Ustads, sino po ba yung binabanggit dito sa ating 582? Ayan, tanong mo kung sino yung Kristiyano dyan. Pag alis mo rito mamaya. No, tapos balik ka rito, gusto mo i-record mo para makita namin, marinig namin kung ano ang sagot ng puno mo. Diba? Kasi yung puno mo, alam nila kung sino ang tunay na Kristiyano. Kaya hindi na dapat natin yung pagtatalunan Ang pagtatalunan na lang dapat natin ay kung totoo ba. Diba? Pero mapapatunayan natin na totoo ang lahat ng sinasabi ng simbahang Katoliko. At hindi tutol dyan yung mga pinuno mo. Marami pong salamat. So dyan ba nagtatapos ang debating ito? Congratulations both side. At shoutout sa lahat ng mga nakikinig dyan na binabati ko yung mga supporters ni Brother TJ na isang Muslim at ng Roman Catholic Church na si Brother Tuespeto. So siguro una magpapasalamat si Brother TJ. May ano pa ba? Kaya pa ba Brother TJ? Batiin mo yung mga fans mo dito. May ilan na bro. Kaya pa TJ. Okay, maraming salamat kapatid na Petros. Okay, kaya pa. Pasok. Okay bro, okay na bro. Okay na, may ilaw na dito, may ilaw na, may wifi na ako. Alright. Sige, pasok bro. Pasalamat bro, Brother TJ. Okay na, malinaw na ako. Malinaw na bro. Malinaw ka na bro. Malinaw. Okay. Okay, sige, salamat Brother Petros. Ito ay usaping doktrina lang, wala itong personalan. At kung may mga bagay man ako na nasabi na ito ay wala sa aking referensya, yun ang aking hinihingi ng pahumanhin. Wala akong intensyon na saktan ang iyong damdamin sapagkat nagiging kasangkapan lang yung mga bagay na aking binitawan upang maintindihan ng mga karamihan. At pasalamatan din natin yung ating kaibigan na moderator at sa kay Kuya Nas na aking kaibigan na isang babaero ay sa kanyang pagpapahintulot na tayo ay makapagdebate. At ito lang po ay debate lang, wala pong personalan. Ito lang usapang doktrina sa ating pananampalataya at panatilihin po natin na tayo po ay magkakaibigan. Huwag natin hayahan na tayo ay paghiwalayin ng ating pananampalataya
At parati nating isipin na ang salitang respeto sa bawat isa. Yun lang, maraming salamat at isang mapagpalang gabi sa Nasa yan po si Brother TJ na isang Muslim. Shoutout po sa lahat ng mga Muslim dyan, no? Comment na mga dyan, guys, no? Brother Dues, sa side ng Roman Catholic Church, salamat po at pagbati. Ayun po, no, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nag-iisang Diyos sa banalasan tatlo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At salamat din sa TikTok live platform ni Uncle Nash Benavides dahil pinagbigyan niya tayo. At salamat sa ating moderator na si Uncle Boy Letra. No, nagpapasalamat din ako sa mga nagbahagi ng kanilang mga biyaya, si CJ Ralyaka, si Nobody, si YBG, si Dap, si JY Pilar, si Happy Soul, si GC PTY. Ayun, maraming pong salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong biyaya para makatulong sa ating programa. At syempre, pasasalamatan din natin yung ating mga viewers na nakapakinig at nakasaksi ng katotohanan. At syempre, kahuli-hulihan, pasalamatan natin si Akin Ka na isang Muslim sa kanyang pagtindig na bagamat nagkasablay-sablay, siya naman ay lalaki. Sumisipa pa eh. Siya naman ay lalaki na humarap sa atin. Kaya ibig sabihin kahit papano kaya niyang tumindig. Kaya nagpapasalamat tayo. Itong debate namin ay on the spot ito. Inamon niya lang ako kanina. Yun po, marami pong salamat ulit. So, yan, no? So, diyan po nagtatapos ang debating ito. Salamat sa lahat ng mga naipag-participate. Alright, yan na. Sumipa. Sa Isaiah 9:6 po yan, sa the Jewish Community Society, ito ang sabi, ang pangalan hindi ba nakita ito? Open cam ka. Temporary Ang name, ano? pangalang Philippine Jewish Ilgibor Abiyas sa loob ay isang pangalan ng Panginoong Diyos o yung itinawag sa English yung correct name. Tama, temporary name. Tama, temporary name. Yun Ano ang ibig sabihin mo yan? kanina, Marie. Hindi, ano ang ibig sabihin ng temporary name na Philippine Ito po yan. Ano nga?